That is the reason why we are sustaining serving in the Lord kahit may trials. Amen. We are sustaining serving in the Lord. Although na left and right, ang trials, left and right, ang problema, left and right, ang pagsubok, left and right, ang kahirapan dahil sabi ng Biblia, ang pagpasok sa langit ay hindi madali. Ang dadaanan ninyong daan ay daan na makipot. It means daan na mahirap. It means daan na masikip. Amen? Hindi ganun kadali ang pagpasok ng langit. Kaya, huwag kang mag-expect na ang buhay mo ay magiging madali. Amen? Ang buhay mo, mga minamahal, ingon paganin sa Bisaya, mahimong hayahay. Hindi po, mga minamahal, daranas tayo ng hirap, ng pagsubok, amen, ng paglilinis, ng pagtutuwid, ng mga paalala, ng mga pagsaway. Lahat ay ma-experience natin dahil kaparti po yan ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. The reason we sustain serving in the Lord kahit may trials, yung nakikita nating mga pagpapala sa unahan. Amen? Amen? Dahil may blessing sa unahan. Everybody shout praise the Lord. Yun po ang tinatarget natin, hindi yung blessing na ating tinanggap, mga minamahal. Amen? Dahil tapos na yan eh. May mga blessing na tayong tinanggap. Everybody shout praise the Lord. Ang pinupuntirya natin, yung mga blessing na naandoon sa unahan, kaya pilit at patuloy tayong humahakbang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam natin, mga minamahal, may gantimpalang inihandang mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin, kung mananatili tayong naglilingkod, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, that is the reason why we are sustaining serving the Lord. Dumadalo pa rin tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kahit patong-patong pa yung ating mga problema. Amen? Naka-experience kayo niyan? Patong-patong na yung mga problema ninyo sa paglilingkod, iba't ibang uri ng problema, pero patuloy pa rin tayong dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yan po ay sign that your heart are faithful in the Lord. Sinyalis siya na kahit patong-patong ang problema, dadalo ka pa rin. Sinyalis po yan ang puso mo ay tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagagawa mo pa rin purihin ang Panginoon kahit ang bigat-bigat na iyong mga minamahal kinakaharap na mga suliranin. That is one of the signs that your heart are faithful in the Lord. Nakakangiti ka pa rin kahit walang pambili ng ulam, kahit walang pamasahe, kahit kinakapos ka financially, pero masaya ka pa rin. Amen? Nakakapagpuri ka pa rin sa mahal na Panginoon. Galak mo pa rin pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. It shows that your heart is faithful in the Lord. Bakit po, mga minamahal? Because we know, mga minamahal, that there is something in us that people don't know. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Merong bagay na nasa atin na hindi alam ng mga tao sa sanlibutan. Hindi nila nariririt, hindi nila naarok, hindi nila nauunawaan, mga minamahal. Kaya takang-taka sila. Kahit may problema tayo dumadalo, kahit may kahirapan naglilingkod, kahit walang-wala umiibig pa rin sa mahal na Panginoon. Kaliwat ka na ng pagsubok, kaliwat ka na ng problema, iba't ibang kahirapan natin kinakaharap. Pero mga minamahal, nagtataka ka, umiibig ka pa rin sa mahal na Panginoon. Bakit? Hindi ka nakatutok sa problema, hindi ka nakatingin sa kahirapan, nakatutok ka doon sa gantimpalang ilinaan ng mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. We know and understand that any pain and difficulties are all temporary. Tama po ba? All of these are all temporary. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, that is temporary. Yung problema na nararanasan mo ngayon, that is temporary. Matatapos yan, mga minamahal, at ang kapalit-kapalit ng hirap, problema, suliranin na iyong dinaranas ngayon ay walang katapusang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And we know that Jesus are always there to give us comfort. Amen?
na kahit anong hirap, alam natin na ang mahal na Panginoon ay palaging naandyan para ibigay yung comfort, mga minamahal. Kaya kahit anong bigat na ating nadarama, nagtataka ka, mga minamahal, ikaw ay payapa pa rin, ikaw ay masaya pa rin. Bakit? Naandyan ang presensya ng ating mahal na Panginoon na nagko-comfort sa iyo. Kaya kapag tayo po'y may problema, huwag tayong magbukmok sa isang tabi. Kapag tayong may mabibigat na mga suliranin, mga minamahal, huwag tayong magdamdam, huwag tayong magmaktol. Pagkus lumuhod tayo, itaas ang ating dalawang kamay, awitan natin at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag maramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaano man kabigat yung ating pinapasaan, ito'y papagaanin ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maramdaman natin yung comfort ng mahal na Panginoon. Kahit napakabigat ng problema mo, pag inaawitan mo ang Diyos, kapag pinupuri mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, bababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Anumang bigat na iyong nadarama, papagaanin ng Panginoon, papawiin yung bigat na yan. Ang ipapalit ng Diyos ay kagalakan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ibibigay sa iyo, sa akin ng Panginoon, ang kalakasan araw-araw. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Dumadaan tayo sa tinatawag na pressing season. Yung season na pinipiga tayo. Alam ko po lahat kayo naka-experience. Ako, for how many times na naranasan ko yung pressing season, yung pinipiga. Mga minamahal tayo sa paglilingkod, na-experience po natin yan. Pressing season, it is only permanent, mga minamahal. Hindi po yan permanent, not permanent yung pressing season. It is the stage of life. Dumarating po ikaw, ako, lahat tayo, mga minamahal, lahat tayo na naglilingkod, dadaan tayo sa panahon ng pagpiga ng ating pananampalataya. Say amen. Lahat po nang naka-experience na piniga na ang kanilang pananampalataya, magsabi ng praise the Lord. So lahat tayo naka-experience. Amen? Pero kahit tayo po ay nasa punto ng pagpiga ng ating pananampalataya, pressing season, mga minamahal, nananatili pa rin tayong naglilingkod dahil hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Because our loving God is faithful in all His promise. Amen. Ang sabi niya, I will never leave thee, I will never forsake thee, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, mga minamahal. Ang salita ng Panginoon ay hindi po matatapos, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatiling tapat, magpakailan-kailan paman. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito ng ating pinag-aaralan, if you know that any challenge in life, hardship are only a stage. Ibig sabihin, bababa tayo dahil nasa stage tayo ng pressing season. Amen? Nasa stage ka lang eh. Ibig sabihin, may time na bababa ka sa stage. So ang sabi ng ating binabasa, even though that, mga minamahal, ang sabi rito, if you know that any challenge in life, hardship are only a stage, bababa ka din kasi nasa stage ka lang. Amen. Ibig sabihin, matatapos, lilipas ang araw, lilipas ang buwan, panibagong pagsubok naman. Amen. Lilipas ang araw, lilipas ang buwan, panibagong pagsubok lang. Stage po yan. Mga minamahal, bababa din po tayo. Ang sabi nito, even though the enemy wants to afflict you, he wants to destroy you, destroy your testimony, destroy your integrity, we are gladly serving the Lord. Amen. Kahit po, mga minamahal, gusto ng kaaway, wasakin tayo. Amen. Gusto ng kaaway, sirain tayo. Marami siyang ginagamit para sirain tayo, madiscourage tayo, madisappoint tayo. Hindi na tayo magpatuloy. Mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, afflict us, He wants to destroy us, destroy your testimony. Yung mga testimony natin, gusto ng kaaway, sirain yan. Kaya't yung mga patutuo ninyo, ingatan ninyo, yung mga patutuo ninyo na hindi po yan sirain ng kaaway. Kahit saan tayo pumaroon, kahit saan tayo pumunta, ingatan natin yung mga patutuo natin. Dahil yung mga patutuo natin na yan ang nagpapatunay na tayo po'y nasa buong katotohanan. Yung mga testimony na nangyari sa buhay natin, yan ang nagpapatutuo na buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Yan ang nagpapatutuo, mga minamahal, na nasumpungan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal.
Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. He want to destroy our integrity. Pero even though na gustong-gusto ng kaaway, wasakin ang ating patotoo, wasakin ang ating pananampalataya, madisappoint ang gusto ng kaaway, panghinaan tayo ng loob, mawalan tayo ng pag-asa, mga minamahal, ngunit hindi po siya nagtatagumpay. Bakit po sa kabila ng paninira na ginagawa ng kaaway, galak pa rin ang ating puso na paglingkuran ang mahal na Panginoon. Kagaya ni Habakuk, ang sabi niya, ang ulibo, mga minamahal, ang ubas ay naglikat ng bunga. Ang mga kulungan ng kanilang baka at mga tupa ay wala ng laman. Halos wala na silang makain. Halos wala na silang mainom. Pero sabi nila, sa kabila ng lahat ng ito, ako at ang buong bansa ng Israel ay galak pa rin na paglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, kapag patuloy tayong naglilingkod ng may kagalakan, makita ng Panginoon ang katapatan ng ating mga puso. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hihinto ng Panginoon ang kahirapan at kawalan at ang kapalit nito ay kagalakan. Behind the tears, there is always a blessing. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, we still stand. Why? Because Jesus is in us. He is greater than He that is in the Word. Alam natin, mga minamahal ng Diyos, nating pinaglilingkuran, mananatili tayong nakatayo. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong kahirapan, mananatili ka pa rin nakatayo. Bakit? Nasa iyo ang Panginoon na mas makapangyarihan pa sa Diyos na nasa libutan ito. Isaiah 55 verse 8 after verse 9. Amen. From the book of Isaiah chapter 55 verse 8 to verse 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Isaias, kabanatay 55, mga talatay 8 hanggang 9. Praise the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Amen. Sabi ng ating pinag-aaralan, God's plan are always greater than our plan. Amen? Yung plano ng Panginoon ay higit sa ating mga plano. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes yung plano natin napapalpak. Tama po ba? Hindi lahat ng plano natin tama. Ang ibang plano natin napapalpak tayo. Lalo na kung hindi tayo guided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung plano ng Diyos, kailanman hindi mapapalpak. Amen? Walang failure sa plano ng mahal na Panginoon. Kaya't kung maglilin tayo palagi, aasa tayo palagi, magtitiwala tayo palagi sa plano ng Panginoon, kahit mahirap ang plano ng Diyos, pero susundin pa rin natin, hindi tayo magmatigas, hindi tayo sasawata. Dahil minsan, may plano lang tayo ng ating plano lang. Alam na natin na ito ang plano ng Panginoon para sa iyo, pero ang sinusunod mo pa rin yung plano mo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napapahamak tayo, kaya napapariwara tayo, humahantong tayo sa pagkalaglag at pagkawasak, mga minamahal, dahil sometimes matigas ang puso natin, pilit tayong tumataliwas sa kalooban at plano ng ating mahal na Panginoon. Even though na we know that God's plan are always greater than our plan. Palaging higit ang plano ng Panginoon dahil kailanman ay hindi po, mga minamahal, mabibigo ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Diyos ay palaging tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nito, sometimes the Lord sinasadya niya na iliko ka sa kaliwa o minsan sa kanan. Sometimes sinasadya ng mahal na Panginoon yung mga delay sa buhay natin. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yan. Kagaya po kay Marta at si Maria, kapatid ni Lazaro. Amen.
May sakit pa lang si Lazaro, nagpadala na sila sa sulat si Marta at Maria dahil best friend ni Lazaro ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Best friend ng Panginoon si Lazaro. Ganon din si Maria at si Marta, kaibigan ng mahal na Panginoon. May sakit pa lang si Lazaro, nagpadala ng sulat si Maria at Marta sa ating mahal na Panginoon. Ang gusto nila, ang mahal na Panginoon ay karakadaka agad-agad na pumunta sa kanilang bahay upang ipanalangin si Lazaro at gumaling. Hanggang si Lazaro ay namatay na lang sa kanyang sakit, hindi po dumating ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung patay na si Lazaro, 3 araw nang patay si Lazaro, kasapa lang dumating, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Delay. Everybody shout, praise the Lord. Para kay Marta, para kay Maria, na-delay ang mahal na Panginoon. So pagdating ng mahal na Panginoon, hinarap agad nilang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung dumating ka lang sana, nabuhay pa si Lazaro, na may sakit pa si Lazaro, sana hindi siya namatay. That is delay, di ba? Para kay Maria at Marta, na-delay ang mahal na Panginoon. Pero yung timing ng Panginoon are always perfect. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Perfecto ang timing ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Sabi ng Panginoon kay Marta at Maria, ang kalooban ng Diyos ang magaganap. Sabi ng mahal na Panginoon, 3 araw nang patay si Lazaro, nakalibing na si Lazaro, ngunit ang mahal na Panginoon tumayo sa harapan ng libingan at ipinanalangin. Sabi ng Panginoon, Lazaro, bumangon ka. Sabi ng mahal na Panginoon kay Marta at Maria, hindi patay ang inyong kapatid, siya'y natutulog lang. Ngayong araw na ito, ipapakita sa maraming mga tao ng Diyos na inyong pinaglilingkuran ay Diyos na may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Sabi niya, Lazaro, bumangon ka. Si Lazaro ay bumangon. Amen? So makita mo, mga minamahal, yung timing ng Panginoon. Hindi pala delay. Sometimes, pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na magkaroon ng delay sa buhay natin. Hindi ibig sabihin, pinapahirapan ka ng Panginoon. Bakit may delay? Hindi ibig sabihin cruel ang Diyos. Hindi ibig sabihin brutal ang mahal na Panginoon. Kaya may mga delay sa buhay natin. Minsan nagmamaktol tayo, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Bakit hanggang ngayon, mahal na Panginoon, wala pa akong asawa? Lampas na ako sa kalendaryo, Panginoon. Bakit hanggang ngayon, wala pa akong asawa? Baka may layunin ng Panginoon, kaya dinidelay niya. Mga minamahal, hindi ka mabigyan ng trabaho, hindi ka mabigyan ng kabiyak sa buhay. Baka may purpose ang mahal na Panginoon. Amen? Pero ang purpose ng mahal na Panginoon ay palaging tama at palaging perpekto. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Just like the nation of Israel. Imagine, supposed to be 11 days lang dapat yung kanilang journey. Nandun na sila sa promised land. Amen? Pero dinelay ng mahal na Panginoon. Hindi sila dinaan ng Panginoon doon sa shortcut. Amen? Hindi sila dinaan ng mayroong shortcut. Supposed to be 11 days lang dapat yung kanilang travel time para makarating na sila, mga minamahal, doon sa promised land. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Instead, na doon sila idaan sa shortcut, sa short route, mga minamahal, doon sila dinaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mas malayong daanan. Just like Israelites, hindi ipinahintulot ng Panginoon na padaanin sila sa shortcut. Kahit na mayroong shortcut, sinadya ng Panginoon na ilihis sila sa ibang daan. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang nais ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na kapag short route, kapag shortcut, ay tamang daan na po, mga minamahal. Hindi po. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng bansa ng Israel. Bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon na hindi sila padaanin, mga minamahal, doon sa shortcut? Ang purpose ng Panginoon para makita ang kanilang katapatan. Masukat ng Panginoon ang kanilang puso sa daan kung sila ba'y susunod o tatalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin kapag short route ay right route. Kasi doon sa shortcut, mga minamahal, kung doon sila idinaan ng mahal na Panginoon, maraming mga makakamandag na mga hayop doon, just like rattlesnake, mga minamahal, na 5 seconds lang, kapag ikaw ay makagat, bubulang ang bibig, ikaw ay mangingisay, ikaw ay mamamatay, makakamandag na mga alakdan. At ang nakakatakot na doon, maraming kalaban kung doon sila idadaan ng mahal na Panginoon sa shortcut. So makita mo yung concern ng mahal na Panginoon, dahil alam ng Diyos kung ano ang iyong pagdadaanan. Amen?
Nakikita ng mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, alam niya ang nakaraan, alam niya ang ngayon, alam niya ang bukas. Amen? Because, mga minamahal, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alam niya kung ano ang nagdaan, alam niya ngayon, alam niya ang bukas. Kaya nakikita niya, kung doon niya idadaan sa shortcut ang bansa ng Israel, mapapahamak sila. Maraming makakamandag na mga ahas. At the same time, naandoon pa, mga minamahal ko, yung kanilang mga kaaway. Ang sabi rito, mga minamahal, kasi doon sa shortcut, maraming mga kalaban. How can they defend themselves kung hindi sila marunong makipag-away? Sapagkat ang bansa ng Israel, ang mga tao ng Israel, hindi po sila trained sa paghawak ng espada, paghawak ng sibat, paghawak ng armas. Ang kanilang trabaho ay pagbantay ng mga tupa at mga baka. Wala silang experience regarding mga minamahal sa pakikipagdigma. Kaya nakita ng mahal na Panginoon, hindi ko sila pwedeng idaan doon sa shortcut dahil marami sa kanilang mapapahamak, marami sa kanilang mamamatay. So ang concern ng mahal na Panginoon, yung safety mo. Ang concern ng Diyos, yung safety ko. Ang concern ng mahal na Panginoon, yung safety ng bawat isa sa atin. Nakikita ng Panginoon kung saan ka masisafe, doon ka idadaan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung concern palagi ng Panginoon, yung safety ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi rito, imagine, they are slave for almost 400 years. Wala po silang skill, wala po silang mga minamahal karanasan sa pakipaglaban. Wala silang training. Kung doon sila padadaanin ng Panginoon, mga minamahal sa shortcut, it brings disaster for them. Makakaranas sila ng kahirapan. Mamamatay silang lahat. Kaya, mga minamahal, wag po nating pagdudahan ang mga plano ng ating mahal na Panginoon kung sometimes nadidelay ito. Instead, magpasalamat tayo, unawain nating mainam na Lord, ito ang kalooban mo, maraming salamat mahal na Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, mga minamahal, kung ano ang makakabuti para sa bawat isa sa atin. Following verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Amen, praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Amen. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanataya 4, talata po ay 1. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng misteryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kahit maraming pagsubok, maraming hadlang sa paglilingkod, sila Apostol Pablo, mga apostoles, hindi po sila nanghihina. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, maraming tao ang ayaw ng pain. Tama po yan. Maraming tao ang ayaw ng sakit. Ang gusto nila, mga minamahal, yung mga luxurious life. Ang gusto nila yung maayos na buhay, walang problema, walang kahirapan, walang suranin. At alam po ninyo, yung buhay na yan na walang hirap, walang problema, walang pagsupok, walang sakit, doon lamang po natin yan mararanasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maraming tao ang ayaw ng pain. Maraming tao ang ayaw ng sakit. Para sa akin, okay lang na merong pain, basta may purpose. Amen? Okay lang kahit may pain, basta ang importante, meron pong purpose. Kasi kung may pain lang naman, tapos walang purpose, ayaw ko nun. Amen. Pero kung mayroong pain at mga minamahal, behind the pain, meron pong purpose, may mabuting purpose ang mahal na Panginoon, may blessing, may pagpapala sa likod mga minamahal ng sakit na ating mararanasan, I think okay lang siguro sa atin na makaranas tayo ng sakit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung masasaktan ka at walang purpose, mga minamahal, ayaw natin noon. Hindi po yun ka nais-nais. Hindi po natin gusto na makaranas tayo ng sakit, pero walang purpose. Kagaya po, minsan, halimbawa po, mga minamahal, halimbawa lang, ang sarap ng tulog mo. Biglang lumapit sa iyo ang iyong kapatid, tapos bigla kang sinampal. Amen? Siyempre, masakit yun. Everybody shout, praise the Lord. Magigising ka, yung first reaction mo, mga minamahal, ay magtatanong ka sa iyong kapatid, bakit mo ako sinampal? And then, doon sa sagot ng iyong kapatid, mga minamahal, doon ka palang magdi-decide kung magagalit ka ba o matutuwa. Di ba? Kasi masakit eh. Amen? And then, sinampal ka. Magtatanong ka, bakit mo ako sinampal? Anong rason? Amen? Pag sinabi niyang, it is a prank, hindi ka matutuwa. Everybody shout, praise the Lord.
Pambira, sinampal mo kung it is a prank, tapos bigla mong sasabihin, yan po yung sinasabing pain without purpose. Sinaktan ka, nasaktan ka, dahil sinampal ka, pero walang sakit. Tingnan po ninyo, mga minamahal, yung mga nanganganak, everybody shout praise the Lord, yung mga nanay, lahat po ng nanay dito, itaas ang kamay. O si brother, tumaas. Di ka naman nanay, tatay ka naman eh. Diba? Hindi biro, mga minamahal yung panganganak, masakit. Everybody shout praise the Lord. Pero bakit nag-aanak pa rin? 1, 2, 3, 4. Bakit nanganganak pa rin? Although na sasabihin, uwahin na ni, dili na ni mautro. Amen? Hindi na ito mauulit, masakit. Everybody shout praise the Lord. Pero right after 1 year, buntis na naman, mga minamahal. Paglipas ng ilang buwan, manganganak na naman. Amen? Di ba? Masakit yung tinatawag na panganganak. Tayo pong mga brother, although na hindi natin experience yan, pero nakikita natin sa ating mga beloved wife na hindi biro yung sakit na kanilang nararanasan. Pero bakit nanganganak pa rin? Kasi yung pain may purpose. Everybody shout praise the Lord. Yung pain niya may purpose. Yung pag-aayuno, mga minamahal, hindi po yan biro. Yung fasting, it is in between life and death para tayong tumutulay sa alambre. Pero bawat Kristiyano, we need to experience, mga minamahal, yung fasting para maramdaman natin yung lalim ng burden na ginawa ng ating kagalang-galang na pastor na hindi kumakain, hindi umiinom, gumigising ng madaling araw na nanalangin para lamang tayo maabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap ang pag-aayuno para tayong tumutulay sa alambre. Pero we need to experience, mga minamahal, yung tinatawag na fasting and prayer para maramdaman natin, mga minamahal ko, kung gaano kahirap yung sakripisyo na ginawa ng mahal na pastor para sa kaligtasan mo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Pero bakit nagpa-fasting pa rin tayo, mga minamahal? Hindi kaya biro ang magpagutom. Amen? Lalong-lalo na kung umaabot ka na ng 3 araw, 4 na araw, masyado nang matalas yung tenga mo, mga minamahal, kahit ilang milya ng kusina, naririnig mo yung taginting, mga minamahal ko, ng kutsara. Bakit kaya ganun? Amen? Tapos maya-maya, pag marinig mo yung mga minamahal, tunog ng kutsara, biglang kakalam na yung sikmura mo, makaramdam ka na ng matinding gutom. Pero kailangan mong tiisin ang hindi kumain. Dahil iniisip mo ang kaligtasan ng iba. Kagaya ngayon, mga minamahal, malapit na ang krusada natin sa dako, mga minamahal ko ng Imelda. Ilang linggo na lang, magdadaos na tayo ng krusada. Alam ba ninyo bakit tayo magdadaos ng krusada? Hindi po yan para sa atin. Ang nais natin ay makaakay tayo ng maraming mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon upang, mga minamahal, sa insaktong bilang ng mga hintel, darating ang mahal na Panginoon at tayo'y kukunin ng ating buhay na Diyos. Everybody shout praise the Lord. Tinitis natin ang gutom. Hindi tayo kumakain dahil umiibig tayo sa kaligtasan ng iba. Kailangan natin mag-ayuno para mahabag ang mahal ng Panginoon sa kanila. Kailangan natin mag-alay ng pag-ayuno upang magpakita ang Panginoon ng iba't ibang uri ng himala sa araw ng krusada. Ang mga pilay ay makalakad, ang mga bulaga ay makakita, ang iba't ibang uri ng karamdaman ay pagalingin ng Panginoon. Inaalipin ng dyablo ay bigyan ng layo ng Panginoon. Hindi natin tinitis ang gutom para sabihin lang na mataas ang ating fasting, no? Mga minamahal, tinitiis natin ang gutom dahil umiibig tayo sa kaligtasan ng iba. Amen. Everybody shout praise the Lord. Ang Diyos na nanawagan sa inyo, hindi ito krusada lang ng isang outreach, no? Ang krusada ito ay krusada nating lahat. At kailangan tayo po'y magkaisa na manalangin, mag-alay ng mga pag-aayuno. Ipanalangin natin na, Lord, pagpalain mo ang krusada namin sa dako ng Imelda. Kabagan mo ang mga tao doon. Ibuhin mo ang kanilang mga puso na tumanggap, maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa himalang kapamaraanan, sapagkat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Tinitiis natin ang gutom, bagamat mahirap ang fasting, because there is a purpose. Amen. May layunin ang ating pagtitiis, mga minamahal ko, ng gutom. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Tinitiis natin yung gutom. Tinitiis natin yung hirap. Dahil, mga minamahal, alam natin,
na merong purpose yung ating mga sakripisyo na ginagawa. At ang sabi rito, kasi if you know that there is a reward, you know that is satisfaction. Meron pong accomplishment. Titiisin mo yung sakit kasi alam mo na hindi ka nakakaranas ng hirap na walang dahilan. May purpose palagi ang ating mahal na Panginoon. Pakinggan po nito, the Lord will never waste your pain. Amen. The Lord will never waste your pain. Yung hirap na yung nararamdaman, yung sakit na yung nararanasan sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon ay hindi ibabaliwala ng mahal na Panginoon. Kagaya ng espada. It look like torture. Ang espada ay galing sa bakal, pero bago ito maging espada, dadaan ito sa ilang beses siyang isasalang sa apoy. Amen? Nakakita na po ba kayo ng nagpapanday? Ilang beses idadarang sa apoy. Pagkatapos idarang sa apoy, ilalabas, pupukpukin ng ilang beses. Hindi mabilang na pukpuk, kaliwat kanan. Babalik ta rin sa kabila, pukpuk na naman. Iikutin sa kabila, another pukpuk na naman. Maya-maya isasalang sa baga. Pag mainit na, nagbabaga na, ilalabas na naman. Pukpuk, kaliwat kanan. It look like torture. Amen? Pero mga minamahal, pagkatapos ng ilang beses siyang bagahin, pagkatapos ng ilang beses mga minamahal siya'y pukpukin, lilitaw mga minamahal yung napakagandang likha para sa Kanya. Ganon din tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaliwat kanan na pagsubok, kaliwat kanan na problema, umasa lang tayo palagi at magtiwala sa magagawa ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Pain with a purpose. Huwag tayong magdamdam kung minsan masakit, mahirap ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palaging may layunin ng Diyos, mga minamahal, sa lahat ng ito. Patuloy lang tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kapalit ng lahat ng hirap na ito ay gantimpala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos, minamahal sa